Mr. Silent Channel. Chapter 0681690. Anong tawag mo sa akin? 0681. Haha, oo, para mahayla kami ng Dark Council mo sa alyansa, sariwa pa rin sa aking alaala ang buwan na pananatili ko doon. Sa totoo lang, namimiss ko talaga ang mga matatandang lalaki sa unang palapag. May emosyong sabi ni Yefan. Sinabi ni Sebastian, bakit, natatandaan mo pa ang mga kondisyong ibinigay ko sa iyo? 5 o 6 na taon na ang nakalipas. Para sa iyong blood clan, ano ang oras na ito? Nakangiting sinabi ni Yefan, naiinis ako sa iyo. Hindi ko ginawa. Noon, ako at ang isang grupo ng mga kapatid ay hinuhuli at pinatay sa buong mundo. Ang iyong madilim na konseho ay magiging kaawa-awa sa akin. Hindi ito masyadong humingi ng kaunti. Haha, akala ko imposible para sa isang kabataang tulad mo na gawin ito mula sa 18 palapag hanggang sa unang palapag sa isang buwan, ngunit nagulat ka pa rin sa aming buong koponan. Parliament. Lucifer. Natatakot akong walang halimaw na katulad mo sa loob ng 100 taon, hindi ka dapat matatalo, makahulugang sabi ni Sebastian. Kumunot ang noo ni Yefan, Prinsipe, bakit parang may kung ano ka sa iyong mga salita, mayroon bang nakakabagabag na pumasok sa iyong mga tainga? Ang aming madilim na konseho ay may aming mga prinsipyo, at hindi kami sasali sa mga bagay na hindi dapat kasangkot. Iyon lang. Bye. Mabilis na ibinaba ang telepono, nag-aatubili na hinawakan ni Yefan ang kanyang noo, ano ang tinutukoy ng matandang paniki na ito? Umiling si Yefan, nadama ni Yefan na walang silbi ang mag-isip ng labis. Nakaramdam siya ng gutom at lumabas para tingnan kung makakain siya. Bilang resulta, pagkababa niya, nalaman niyang nanunood si Su Qingzhou ng serye sa TV sa sala, at wala doon sina Tita Jiang at Tung Hosen. Miss, bakit ka mag-isa? Nagtataka si Yefan. Lumingon si Su Qingzhou at sinabing, hindi ba sinabi ni Tita Jiang kahapon, pupunta ako sa Shuyu Nuneri sa loob ng 2 araw para magsunog ng insenso at samamba sa Buddha, nakalimutan mo na ba? Naalala lang ni Yefan na sinabi ni Tita Jiang kagabi na kakausapin niya ang Buddha. Pumunta si Tung Hosen upang magsunog ng insenso at magdasal ng sama-sama, na karaniwang taunang pagsasanay. Anong kakainin natin, Mrs.? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Su Qingzhou, magagawa ko ang anumang gusto ko. Tapos kumain tayo sa labas. Nakangiting sabi ni Yefan, bihira tayong hindi pumasok sa trabaho ngayon, kaya lumabas tayo at maglaro ng magkasama. Tumango si Su Qingzhou, sa totoo lang medyo nagugutom siya, ngunit hiniling lang niya sa kanya na magkusa na hanapin si Yefan para sa hapunan, ngunit hindi niya ito magawa ng maayos. Umalis ang dalawa sa bahay, nag-isip sandali si Yefan, at dinala ang babae sa isang katangian ng pedestrian street sa Huahay. Tiyak na hindi kawili-wili ang kumain lamang, ang mga kalye ay puno ng maliliit na tindahan at ilang mga recreational facility para sa mga turista, at maaari ka pang tumambay kasama si Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay talagang hindi pa nakakapunta sa ganitong uri ng kalye. Nang bumaba siya sa sasakyan at nakita ang nakasisilaw na hanay ng mga tindahan, nagningning ang kanyang magagandang mata. Paano ito, gusto mo ba? Lumapit si Yefan at hinawakan ang kamay ng babae. Si Su Qingzhou ay medyo napahiya, at bamulong, paano mo nalaman na gusto ko ito? Dahil noong nagpunta ka sa bayang kinulakan ni Sushing noong nakaraan, nasiyahan ka sa pagpunta sa night market, sa palagay ko dapat mong magustuhan ang ganitong uri ng lugar. Sabi ni Yefan. Naaalala mo pa ba? Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, naalala pa rin pala ng isang lalaki ang nagustuhan niya. Tara, maghanap tayo ng masarap, sabi ni Yefan. Dumating ang dalawa sa pedestrian street, at ang mga restoran ay abala sa aktibidad. Ang ikinagulat ni Yefan ay ang mga kalye ay puno ng mga romantikong dekorasyon at iba't ibang mga rosas, na mariing nagpaalala sa kanya ng isang mensahe darating ang araw ng mga puso. Asawa, araw ng mga puso bukas. Nakonsensya si Yefan saglit, ngunit hindi niya ito napansin, at halos gumawa siya ng malaking pagkakamali. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, humph. Hindi mo talaga maalala. Oy, hindi maganda ang naging relasyon ko sa festival na ito ang unang pagkakataon. Medyo naging pabaya ako, anong gusto mong regalo sa araw ng mga puso, Mrs.? Tanong ni Yefan. Saglit na nag-isip si Su Qingzhou at sinabing, sinasabi ko sa iyo ang ganitong bagay, nakakabagot, maaari mong isipin ang tungkol dito. Si Yefan ay nanlumo sandali, ang babaeng ito ay kulang sa lahat, at parang walang kwenta ang pagbibigay sa kanya ng kahit ano. Matapos maglakad ng ilang hakbang, may bumungad sa kanila na tindahan, naglalaro ng archery. Mga magagandang lalaki at babae, gusto mo bang pumunta at maranasan ang aming archery? Mayroon kaming Le Archery Club. Maaari kang makakuha ng 10 pagkakataon sa halagang 20 yuan, at kung nakakuha ka ng 60, maaari kang makakuha ng premyo. Isang babaeng namimigay ng flyers ang lumapit sa kanilang dalawa. Sinulyapan ito ni Su Qingzhou, at agad na gustong maglaro, ano ang mga premyo? Ang
Itinuro ng flyer girl ang isang cabinet sa tabi nito, nandyan na lahat, at maaari kang direktang kumuha ng folding bicycle. Gayunpaman, nagustuhan ni Su Qingzhou ang mahabang dumpling doll na may suot na Hello Kitty hood sa itaas. Ang malaking mabalahibong manika ay mahusay na ginawa, at ito ay bilog at napaka-cute. Ye Fan, hindi mo ba tinitingnan ang malaking manika? Tuwang-tuwang tanong ni Su Qingzhou. Nagtataka si Ye Fan kung bakit gusto pa rin ng babaeng ito ang mga manikang basahan, ngunit ang sabi niya ay maganda ito, kaya maging maganda tayo. Gusto mo ba, Mrs., tutulungan kitang ayusin ito, sabi ni Ye Fan. Agad na sinabi ng flyer girl, beauty, 80-point prize yan. Hanggat nakakuha ka ng 80 points sa 10 pagkakataon, makukuha mo yung long grass-faced dumpling doll. Dali-dali itong kinuha ni Su Qingzhou sa kanyang bag magbayad ng 100 yuan, susubukan ko muna ito sa sarili ko. Pagkatapos magbayad ng pera, pumunta ang babae sa rehas, kinuha ang pana, at nagsimulang bumaril. Nakita ni Ye Fan na kailangang mag-isa ang babae, kaya hinayaan na lang niya. Nang makita ang postura ni Su Qingzhou na humihila ng busog at bumaril ng mga palaso, siya ay nagkaroon ng iba't ibang kabayanihan na hitsura, at ang kanyang mukha ay napakaganda. Nang makita ng ilang taong dumadaan si Su Qingzhou, halos 100% ang bilis ng pagbabalik. Siyempre, maraming lalaki na sama-sama sa kanilang mga girlfriend ay hindi maiiwasang mababa ang tingin ng kanilang mga babaeng kinakasama. Ipinagmamalaki ni Ye Fan ang kagwapuhan ng kanyang asawa, at biglang may naisip, dali-dali niyang kinuha ang kanyang mobile phone at nagsimulang kunan ng litrato si Su Qingzhou. Hindi alam ni Su Qingzhou na kinukunan siya ng litrato ng lalaki. Bagamat kamakailan lamang ay nagsimula siyang magsanay ng martial arts at bumuti ang kanyang pisikal na fitness, ang kanyang archery ay tila may sama ng loob sa kanya. Naubos na niya ang lahat ng 100 yuan, at ang pinakamataas na shot ay nasa 40s. Punto. Beauty, gusto mo bang subukan muli? Ang unang contact ay napakahirap, kung interesado ka, maaari kang sumali sa aming club ngayon at makakuha ng isang membership card para sa 20% na diskwento, ang flyer girl ay nagsalisid. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, hindi ako pupunta. Ang bow at arrow na ito ay hindi kapaki-pakinabang. Nagagalit ako. Magkano ang iyong manika, binili ko ito ng direkta. Ito, mapait na ngumiti ang flyer girl, beauty, ay hindi ang boss, hindi ako ang may huling say. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, iniligpit ang kanyang telepono, lumakad at sinabing, pupunta ako minsan at tingnan kung makukuha ko ito. Nag-aatubili si Su Qingzhou, ngunit maaari lamang niyang hayaan ang lalaki na subukan ito. Pagkatapos magbayad ni Ye Fan ng 20 dolyar, kinuha niya ang busog, hinayla ito, sinubukan ito, at nagsimulang bumaril ng mga palaso. Swish swish. Wala pang kalahating minuto ang itinagal ng 10 palaso. Napatulala ang flyer girl at ang mga dumadaan sa paligid. Ibinaba ni Ye Fan ang busog at palaso at ngumiti sa flyer girl, huwag mong kalimutan, nasa gitna lahat, 100 singsing, ayaw namin ng bisikleta, kunin mo na lang ang manika. Okay. Okay. Mr. Okay. Pawis na pawis ang flyer girl. Wala pa siyang nakitang sinuman sa club na kayang bumaril ng mga arrow ng ganoon katumpak. Nakuha ni Su Qingzhou ang malaking sanggol ayon sa gusto niya, at ngumiti kay Ye Fan, ang aking asawa ay lubos na kapaki-pakinabang. Siyempre. Sa kalagitnaan ng mga salita ni Ye Fan, bigla siyang nagising at masayang sinabi, asawa. Anong tawag mo sa akin? Chapter 0682 On the Way to School. 0682. Namula si Su Qingzhou at binigyan siya ng galit na tingin, bakit ka sumisigaw, hindi na kita tatawagan. Hey, okay, hindi ako sisiga, hindi ako sisiga. Masayang yamakap si Ye Fan sa baywang ng babae, asawa, ang ganda ng boses mo, at kapag sumisigaw ka, naririnig kong nanghihina ang mga paa ko. Dahil ba maganda ang boses ko, o maganda ang pangalan ko? Ang ganda, ang ganda. Masayang sinabi ni Ye Fan, asawa, bakit bigla kang naisip ang tawagin akong asawa? Bulong ng manika, maraming babae ang nakita ko sa tabi ko ngayon, at parang naiinit sila sa akin. Masyado yata masama ang mga boyfriend nila sa archery para tulungan silang makuha itong manika. Dapat isipin nila na may mabuting asawa ako. Kaya tuwang-tuwa ako. Hindi nagkaimik si Ye Fan, asawa, nakakamanghabang magkaroon ng ganyang manika. Ang kaya kong gawin ay mas maganda pa rito. Bakit pumapayag kang tawagan ng asawa ko dahil lang sa isang manika? Wala akong pakialam, masaya pa rin ako, ungol ni Su Qingzhou. Tiningnan ni Ye Fan ang simple at masayang hitsura ng babae, at kailangang bumantong hininga ng may damdamin na talagang komplikado ang personalidad ng kanyang asawa. Ngunit anuman ang mangyari, gusto pa rin ni Ye Fan ang hanggal at matamis na Su Qingzhou na ito. Asawa, kung palagi kang ganito, sa palagay ko'y matutunaw ang iyong puso kapag tiningnan kita, sabi ni Ye Fan at umiling. Ayoko. Kung patuloy kong gagawin ito, dapat isipin mo na ako ay masyadong tanga, sabi ni Su Qingzhou.
Napangiti si Yefan, at pagkatapos ay nagtanong ng Mausisa, asawa, gusto mo ba ang manika na ito? Ibibigay ko ito kay Tuan-Tuan. Sa tingin ko ang manika na ito ay bilog at halos kapareho ng kay Tuan-Tuan. Sabi ni Susu Light Snow. Tuan-Tuan. Biglang naalala ni Yefan na ito ang maliit na lalaki mula sa orphanage, at hindi niya napigil ang tumawa, asawa, hindi mo ba labis na nasusuklam ang batang iyon, bakit sinasadya mo na siyang maghanda ng mga regalo para sa kanya ngayon? Ngumisi si Su Qingzhou, hindi ko alam, gayon paman. Pagkatapos ng ilang beses na pagkikita, pakiramdam ko ay marami akong gagawin sa kanya, at gusto ko ang batang iyon. Hoy, asawa, alam mo ba, Tuan Chuan Ken ang bait niya, sa tingin ko'y napakatalino niya, ang liit na bata ay maraming alam. Kung magkakaroon tayo ng anak na babae sa hinaharap, tulad ng iyong asawa, dapat ay napakatalino at cute niya, sabi ni Yefan na may kasamang masamang ngiti. Sino ang gustong magkaroon ng anak na babae sa iyo? Inalis ni Su Qingzhou ang kanyang ulo mula sa pagtingin sa kanya. Nag-usap ang dalawa, naglakad papunta sa isang restaurant, pumasok at umorder ng ilang side dishes, saka pa simpleng kumain. Si Su Qingzhou ay nag-order ng bola ng matamis na amoy na osmundas na alak, at habang kumakain, tinanong niya, asawa, gusto mo ba ang mga lalaki o babae? Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay ngumiti, bahala man o babae, tulad ng asawa mo, gusto ko silang lahat. Aba, sa tingin ko ang mga lalaki ay dapat na mas mahusay na tulad mo, ang mga lalaki ay dapat na mas malakas, at ang isang kotse na tulad mo ay magiging maayos. Sa kasong ito, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng trapiko ng bata sa kalsada kapag pumapasok siya sa paaralan at umalis sa paaralan, sabi ni Su Light Snow. Muntik nang mahulog si Yefan sa upuan, anong klaseng pag-iisip itong babaeng ito, masyadong malayo ang iniisip. Sino bang ina ang mag-aakalang nabangga ang kanyang anak ng kotse sa paaralan? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Sinabi ko kung sakali. Malambing na sabi ni Su Qingzhou. Ano ang tungkol sa babae? Seryosong sinabi ni Su Qingzhou, dapat maging katulad ko pa rin ang babae, mukha kang. Hindi kasing ganda ko, dapat mas maganda ang babae, para mabihisan ko siya ng magagandang damit at magsuot ng parents' child outfit. Oo nga pala, sa tingin ko, mas mabuting maging katulad mo sa utak, ang utak ko lang ang magnenegosyo, at wala nang iba, tulad ng marami kang magagawa. Sa pakikinig sa ulo ni Su Qingzhou, sinabi niyang hindi napigilan ni Yefan na matawa habang pinag-uusapan ang plano sa edukasyon ng mga bata sa hinaharap. Anong tinatawa-tawa mo, tanga? Ngumisi si Su Qingzhou, nakakatawa ba? Hindi ka kasing ganda ko. Inabot ni Yefan at kinurot ang mukha ng babae ng buong pagmamahal, silly wife, ang sabi lang ay hindi. Ang pagkakaroon ng baby sa akin, ngayon nasa isip mo na ang lahat ng plano para sa mga lalaki at babae, talagang gusto mo talagang magkaroon ng baby sa akin, tama ba? Ay! Asawa bakit ka ba ganyan? Tsaka hindi kita pinapansin. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, napagtanto lamang na hindi niya nasagot ang lahat ng mga salita sa kanyang puso. Sa katunayan, hindi ito ang karaniwang kaso para sa kanya, ngunit pagkatapos maranasan ang malamig na digmaan at mga contradiction sa pagkakataong ito, ang kanyang relasyon kay Yefan ay mas lumago, at binitawan na rin niya ang higit pang mga depensa. Hindi masama, madali nang tawagan ng asawa ko ngayon, hehe. Tuwang-tuwa si Yefan. Si Su Qingzhou ay huminga ng mahina, hindi ako tumatawag, hindi ka nag-propose sa akin, at hindi ka man lang nagkaroon ng kasal, masyadong mura para sa akin na tawagan ang iyong asawa. Mrs., pinag-iisipan ko ang proposal na ito. Ang plano, pero mahirap talaga, dapat sariwa, at dapat sincere, at dapat karapat-dapat sa kagandahan ng asawa ko. Bakit ang tanga mo, gaano katagal? Malungkot na sinabi ni Su Qingzhou, kinabukasan, bumalik ang matalik kong kaibigan, at sinabi niyang gusto niya akong maging bridesmaid, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya na ang kasal ay hindi ko alam kung kailan. Napakurap si Yefan, best friend mo lang nakasama sa pelikula. Hindi ba't big star ang ibig mong sabihin, pero pwede ring maging bridesmaid para sa iyo. Anong masama sa isang malaking bituin, hindi ba ako kasing galing ng isang bituin? Asawa, hindi ba ikaw ay isang marangal na hari ng impyerno? Walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Naisip ito ni Yefan, ngunit pareho ito, hindi banggitin ang kanyang pagkakakilanlan, ang pagkakakilanlan ni Guang Su Qingzhou ay mas mataas kaysa sa hari at reyna ng industriya ng entertainment. Huwag kang mag-alala, Mrs., kailangan kong tapusin ang kasal ngayong taon, at ang proposal ay dapat gawin sa lalong madaling panahon. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, pakiramdam na kailangan niya talagang magmadali. Noon lang ngumiti si Su Qingzhou ng may kasiyahan, asawa, saan tayo pupunta pagkatapos ng hapunan? Nang marinig ang asawang ito, gumaan ang pakiramdam ni Yefan, at sinabing, asawa, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Kung gayon gusto kong bumili ng mga bagong damit. Gusto kong bumili ng mga damit na nagbabago ng panahon, at pagkatapos ay manood ng mga sine sa gabi. Sabi ni Su Qingzhou.
Siyempre, sumunod si Yefan. Pagkatapos kumain, nagsimulang magwalas ang dalawa sa pedestrian street. Hindi pa tapos hanggang alas 6 ng gabi. Pagkatapos nilang maghapunan, balak nilang manood ng sine, ngunit nalaman nilang aabot ng 2 oras ang panunood ng pelikula. Nakakatamad maghintay, nakita ni Yefan ang isang chain store ng pedicure sa ilalim ng shopping mall sa tabi niya, at nagtanong ng casual, asawa, paano kung maghugas tayo ng ating mga paa? Narinig ni Su Qingzhou ang hitsura ng pag-asa sa kanyang mga mata, ako. Ako paano mo ito nilaban kanina? Natigilan si Yefan, miss, hindi ka pa naghuhugas ng paa. Isang foot massage lang, massage sa binti at likod, pwede ka na ring magpa-spa. Umiling si Su Qingzhou, narinig ko na ito, ngunit hindi pa ako nakapasok. Napagtanto ni Yefan na napakalaki ng kinikita ng kanyang asawa at hindi ito masyadong nag-enjoy, kaya hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, halika. Isasama ka ng asawa ko para magpamasahe, kaya ipagdiwang natin ang araw ng mga puso ng maaga. Chapter 0683 Kailangan mong magpaganda. 0683. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, sino ang pumunta sa isang pedicure shop noong araw ng mga puso? Ito ay masyadong kakaiba. Hoy, gayon paman, asawa ko, maaari mong subukan ito. Bagamat hindi ito maihahambing sa fitness effect ng aming pagsasanay, medyo komportable pa rin ito, kaya dapat itong maging pagbabago ng panlasa, sabi ni Yefan. Madalas ka bang pumupunta para maghugas ng paa? Tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan at sinabing, pagkabalik ko lang mula sa ibang bansa, nilaban ko ito ng ilang beses at naramdaman kong sariwa ito, ngunit hindi ko na ito masyadong nilalabhan mula noon. Oh! Nag-aalangan na sabi ni Su Qingzhou, mukhang nakakita ako ng ilang ulat na nagsasabing hindi ito lehitimong industriya. Miss, masyado kang nag-iisip. How can a serious foot bath shop be unfair? Ilang maliliit na tindahan lang. Makakasiguro ka na may kaunting kaso. Nagmamadaling paliwanag ni Yefan, sa takot na akala ng babae ay pupunta siya roon. Medyo kinakabahan pa rin si Su Qingzhou. Iyon ang unang pagkakataon niya rito, at mas kinakabahan siya kaysa hilingin sa kanya na magbigay ng talumpati sa isang podium. Pagkapasok ng dalawa ay dinala sila sa isang maliit na kahon para sa 2 tao. Nag-order si Yefan ng 200 minutong pakete, at pagkatapos ng maikling paghihintay, 2 naliligo sa paa, isang lalaki at isang babae, ang pumasok. Nang makita ni Yefan ang lalaki, kumunat ang noo niya at sinabing, bakit may lalaki? Nagmamadaling ngumiti ang babaeng naliligo sa paa at sinabing, Sir, kadalasan ay nagsisilbi kaming mga babaeng customer dito, na lahat ay mga lalaking naliligo sa paa, at ang mga lalaki ay madalas na nagpapapress ng girls, kaya ang lakas at kontrol ay mabuti. Hindi yan ang tanong, paano madiin ng asawa ko ang isang lalaki? Hindi komportable si Yefan kahit na ano paman, hindi pa niya nahawakan si Su Qingzhou. Medyo nahihiya din si Su Qingzhou at tumanggi sa kanyang puso, ngunit ang pagkakita kay Yefan na ganoon ay naging kawili-wili. Ikaw, di ba sabi mo seryosong masahe ito? Pikit na sabi ni Su Qingzhou. Malungkot na sinabi ni Yefan, asawa, ano ang ibig mong sabihin, gusto mo bang humanap ng lalaking tutulong sa iyo? Ano? Ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangang kabahan, tinatakot mo ang mga tao, nagtatrabaho lang sila, sabi ni Su Qingzhou. Medyo nahiya rin ang lalaking naliligo sa paa, at nagmamadaling sinabi, Mr. Madam, pagkatapos ay hahanap ako ng babaeng teknisyan na papasok. Tumango si Yefan na may kasiyahan, tama lang yan, lakasan mo ang loob na hawakan ang asawa ko, ayaw ko nang mabuhay. Ngumisi si Su Qingzhou, kung hihilingin mo sa isang babae na magpamasahe sa iyo, hindi ako maaaring magkaroon ng lalaki. Pindutin mo ito para sa akin. Tama, hindi ito gumagana. Macho ka. Ako nga, hindi masyadong nagpaliwanag si Yefan. Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, damot. Sabi mo lang na seryosong masahe ito sa labas, huwag kang mag-isip ng anumang baluktot. Oo, kuripot ako, hindi ako papayag na hawakan ka ng ibang lalaki, simpleng daya ni Yefan. Natahimik si Su Qingzhou, bakit may kakaiba akong asawa? Sa oras na ito, pumasok ang isa pang babaeng teknisyan, at pinanood ng 2 babaeng teknisyan ang pag-aaway ng dalawa, hindi alam kung matatawa o maiiyak, sige, guwapo at maganda, anong gusto mong labhan? Ano? Tanong ni Yefan. Mayroon kaming wormwood, suka, rosas, asin at batong kayamanan dito, lahat ay nakasulat sa mesa. Si Su Qingzhou ay mukhang curious, ano ang kayamanan ng bato? Hindi napigil ang mapangiti ng babaeng technician, para lang mapalusog ang katawan. Ayusin ang iyong katawan. Kung gayon gusto ko ng kayamanan sa bato, sabi ni Su Qingzhou. Kakaibang tiningnan ni Yefan ang babae, asawa, kailangan mo ba ito? Hindi ba ito para sa pampalusog ng iyong katawan? Sa tingin ko ito ay mas mahusay kaysa sa asin, suka, o kung ano, hindi ba ang mga ito ay esterilisado? Naramdaman ni Su Qingzhou na ang sarili kong mga paa ay mabango at hindi dapat gamitin. Beauty, kadalasan sa lalaki yan, paalala ng babaeng technician. Nagtaka si Su Qingzhou, bakit? Hindi ito magagamit ng mga babae. Noon lamang ginawa ang
Napagtanto ng dalawang babaeng teknisyan na mukhang hindi talaga naiintindihan ni Su Qingzhou. Tumawa si Ye Fan at sinabing, mabuti iyan, Mrs., magagamit mo ito, hindi ko ito kailangan. Bakit, ayaw mong madagdagan ang iyong katawan? Magiliw na pinayuhan ni Su Qingzhou, okay lang na magdagdag ng isa pang beses. Nagmamadaling hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baywang gamit ang kanyang kamay, asawa, hindi ko na kailangang dagdagan ang batong ito, sapat na ang lakas nito. Tiningnan ni Su Qingzhou ang bahaging hinawakan ni Ye Fan, at pagkatapos ay tumingin sa kakaibang ngiti ng dalawang babaeng teknisyan, at biglang may naintindihan. Biglang namula si Su Qingzhou, oh. Kung ganoon. Ayaw ko na, kukuha lang ako ng rosas. Huwag, asawa ko, gamitin ang kayamanan ng bato, masayang sabi ni Ye Fan. Hindi ko kailangan. Gamitin mo. Kailangan mo talaga. Kulang ang kidney mo. Sabi ni Su Qingzhou sa masungit na boses. Sa pagkakataong ito, si Ye Fan na ang medyo nanigas, lalo na nang makita ang mga ekspresyon ng dalawang babaeng teknisyan na nakatingin sa kanya, puno ng hinala. Sa huli, nagugas pa rin si Ye Fan ng wormwood at hiniling sa kanya na magdialysis treasure, ito ay isang insulto. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang masahe, ang dalawang babaeng teknisyan ay nagsimulang mag-usap ng may pagtataka, mabuti ang kalusugan mo, guwapo. Hindi pa ako nakakakilala ng ganoong malusog na tao. Napakakinas ng mga meridian. Maganda rin ang kalusugan ng kagandahang ito, matubig talaga ang kanyang balat, naiingit ako. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, nararamdaman mo pa ba kung gaano ka malusog? Tama, professional tayong lahat, itong muscle kung hindi makinis, mararamdaman mo kapag pinindot mo, pagmamalaki ng isang babaeng teknisyan. Napangiti din si Ye Fan, hindi lang malusog ang kanyang katawan. Hindi binago ni Su Qingzhou ang katangian ng mga negosyante, at hindi nagtagal ay nagsimulang magtanong tungkol sa kanilang kita, ang renta ng foot washing shop, ang sahod ng mga empleyado sa shop, at iba pa. Nataranta ang dalawang babaeng teknisyan, at inisip na ang pinuno ng punong tanggapan ang dumating upang mag-imbestiga. Pagkatapos magmasahe, mag-cup sa talampakan, at kumain ng merienda mula sa tindahan, komportabling lumabas ang dalawa sa foot bath shop. Si Su Qingzhou ay medyo nadismaya. Asawa, ito pala ay paghuhugas ng paalang, sa palagay ko ay hindi ito kawili-wili. Iyon ay dahil nagsasanay kami ng martial arts at nakaranas na kami ng mas komportableng pakiramdam. Para sa mga ordinaryong tao, ang masahe ay komportable pa rin, sabi ni Ye Fan. Dumating ang dalawa sa sinehan, pumasok para manood ng sine, at pag-uwi nila, magkahawak kamay na sila. Nadama ni Ye Fan na ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay gumawa ng malaking pagunlad. Pagdating niya sa ikalawang palapag, tahimik niyang sinundan ng babae at binalak na sundan ito sa kwarto ng babae. Ngunit pagdating niya sa pinto, lumingon si Su Qingzhou at may kainahinalang sinabi, ano ang gusto mo? Syempre natutulog, Mrs., nagkunwaring tanga si Ye Fan. Bumalik ka sa sarili mong silid, sabi ni Su Qingzhou. Nadurog ang puso ni Ye Fan, at hindi niya ito ginawa saglit, niyakap ang babae, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ito. Gatlang M. Biglang inatake si Su Qingzhou. Samaandal siya sa panel ng pinto at dahan daw ang lumambot. Ipinulupot niya ang mga braso sa baywang ng lalaki. Sa oras na iyon, ang isip ni Su Qingzhou ay magiging blanko, at ang nagniningas na apoy ay nagpasimulang lumuwag ang kamalayan ng babae. Napansin ni Ye Fan na napakabilis ng hininga ng babae, kaya dahan-dahan niyang binitawan ang babae. Hinaplos ang mukha nito gamit ang isang kamay, at sinabi sa mahinang boses, sabay tayong matulog. Kabanata 0684 Emosyonal 0684. Malabo at nalilito ang mga mata ni Su Qingzhou, kaya tumango siya. Tuwang-tuwa si Ye Fan at itinulak niya ang pinto ni Su Qingzhou. Pagpasok pa lang niya, narinig niya ang ding-dong bell mula sa ibaba. Ito ay tulad ng isang palanggana ng malamig na tubig na tumalsik sa mga noo ni Ye Fan at Su Qingzhou. Agad na nagising ang babae, itinulak si Ye Fan palayo, at nagmamadaling inayos ang kanyang mga damit. Bumalik na si Tita Jiang. Hindi tama iyan, sabi ni Ye Fan na may malungkot na hitsura sa kanyang mukha, at ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan, hindi ba babalik si Tita Jiang bukas? At si Tia Jiang ang may susi. Kung ganoon, sino iyon? Namula si Su Qingzhou. Bumantong hininga si Ye Fan, diretsyong tumalon pababa, lumapit sa pinto, at binuksan ang pinto. Bayaw! Si Mumumo ay nakatayong maganda sa pintuan, nakapout, mukhang isang kaawa-awang munting binubuli. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, isa talaga itong hipag na marunong maghanap ng mga pagkakataon, girl, bakit ka nandito sa gabi? Tumakbo si Mumumo sa silid anuman ang sitwasyon, at diretsyong humiga sa malaking sofa. Umiyak siya, nasusuka ako. Sinabihan ako ng tatay ko na magsisimula na ang klase bukas. Bumaba din si Su Qingzhou sa sandaling ito. Nang makitang ito ang kanyang nakababatang kapatid na babae, hindi na siya kinabahan, at nagtanong, Mumo, ano ang nangyayari? Sister. Tumalon si Mumumo, tumakbo at niyakap si Su Qingzhou, gusto mo bang makausap ang tatay ko, ayaw kong pumunta ng maaga para maging transfer student. Kakaiba.
Si Yefan at Su Qingzhou ay nakikinig sa kanya ng madaldal, at noon lang nila nalaman na si Muzusong ang nag-isip na ang kanyang anak na babae ay naglalaro sa bahay, at ginamit ang kanyang mga koneksyon at impluwensya upang hayaan ang Daxia Art Academy na direktang magpatala ng maaga sa pamamagitan ng Mumumo. Makatuwirang hindi papasok ang paaralan hanggang sa tag-araw, ngunit maaaring makapasa si Mumumo ng ilang simpleng mga pangunahing kurso, kaya walang problema na lumipat sa freshman year at makasabay sa pag-unlad ng pag-aaral. Dahil dito, napakairitado ni Mumumo. Napag-isipan niyang pumasok bilang freshman, at magkaroon ng grupo ng mga bagong kakilala, ngunit bilang transfer student, naging outlier siya. Bilang karagdagan, si Mumumo ay nanalo sa kompetisyon sa piano noong nakaraang pagkakataon, maraming mga tao ang nagsabi na siya ay may ama ni Muzusong, umaasa sa relasyon ng kanyang ama, na ginagawang ang batang babae ay may ilang pagtanggi sa buhay campus. Ginagawa din ito ni uncle mo para sa ikabubuti mo. Tiyak na naglalaro ka kamakailan, kaya hindi ka dapat nag-practice ng piano, di ba? Tanong ni Su Qingzhou. Hindi yun, nag-practice ako ng piano. Ngunit kailangan kong magpahinga paminsan-minsan, paliwanag ni Mumumo. Naramdaman ni Yefan na ito ay isang malaking bagay, at hindi katumbas ng halaga na ipagpaliban ang kanyang intimacy kay Su Qingzhou, kaya sinabi niya, "Girl, dapat kang pumunta at maghanda ng mabuti, kailangan mong pumasok sa klase bukas, at mas mabuting tumakbo dito sa gabi para gumawa ng gulo. Matulog ka na." Humph. Kinakausap ko ang kapatid ko, hindi mo kailangang mag-alala. Galit na sabi ni Mumumo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, "Nandito ka, alam ba ni uncle mo?" Hindi niya alam. Pagkatapos niyang sabihin sa akin, sumakay siya ng eroplano para mag-perform sa ibang bansa. Sabi ni Mumumo na may sama ng loob. Kung gayon maaari kang manatili dito ngayon, hindi na sulit ang pagbabalik tanaw, mas maginhawa para sa akin na pumasok sa paaralan bukas, medyo inisip ni Su Qingzhou ang kanyang kapatid. Okay, ate, pwede ba kitang matulog, ilang araw na kitang hindi nakikita, at marami akong gustong sabihin sa iyo. Mukhang nakakaawa si Mumumo. Tumingin si Su Qingzhou kay Yefan, nag-alinlangan, pagkatapos ay tumango, okay. Napangiti si Yefan, ang nakababatang hipag na ito ay napakahusay sa pagpili ng tamang oras. Hihi, ate, ang bait-bait mo. Ate, hindi ako kumain ng hapunan, gutom na gutom ako, may prutas ka ba sa bahay? Tanong ni Mumumo. Magiliw na nagreklamo si Su Qingzhou, kahit paano ka kumain, hindi ito masarap. Talagang, halika at tingnan ang kusina. Dapat bumili si Tia Jiang ng pagkain. Lumapit sa kusina at binuksan ang isa sa 3 refrigerator, na puno ng prutas at ilang gulay, na nakakahong. Ano ang gusto mong kainin, kumuha ka, sabi ni Su Qingzhou. Wow! Ate! Nagpapatakbo ng supermarket ang pamilya mo. Bakit ang dami mong binibili? Caviar ba ito? Truffle ito? Tiningnan ni Mumumo ang mga sangkap na may mataas na halaga, na itinapon sa kalooban doon, bulalas. Bueno, ang ilan ay ibinigay ng ilang mga kasosyo sa shopping mall, at hindi kami kumakain ng marami, sabi ni Su Qingzhou. Ate, ang dami mong prutas sa pamilya mo, paano makakain lahat ng napakaraming tao? Hindi na kailangang tapusin ang mga ito, itapon lang ang mga ito kapag bulok na sila, at kunin ang anumang gusto mong kainin sa iyong sarili, sabi ni Su Qingzhou. Bakas sa mukha ni Mumumo ang inggit, kung mayaman lang sana kami ng kapatid ko, gusto kong bilhin ang kahit anong gusto ko, napakasaya ko. Hinaplos ni Su Qingzhou ang buhok ng kanyang kapatid, pagkatapos ay mag-aral ka ng mabuti, magsanay ng piano ng mabuti, maging grand pianist, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng pera. Maliligo muna ako. Pagkatapos magsalita ni Su Qingzhou, lumingon siya kay Yefan sa labas at sinabing, gusto mo bang magputol ng prutas para kay Mumo? Wala sa mood si Yefan na tumulong sa pagputol ng prutas, kakayanin ng babaeng ito mag-isa, hindi 3 taong gulang na bata. Sumimangot si Mumumo sa kanya at nag-face-face, hindi ko talaga inaalagaan ang aking hipag. Hindi gaanong nagkomento si Su Qingzhou. Kung si Yefan ay masyadong matulungin, wala siyang masyadong pag-asa sa kanyang puso, kaya ang mga aksyon ni Yefan ay naaayon sa kanyang kagustuhan. Si Yefan at Su Qingzhou ay sabay na bumalik sa itaas, palihim na niyakap ni Yefan ang baywang ng babae mula sa likuran, at sinabing, asawa, bakit hindi ka pumunta sa aking silid? Si Su Qingzhou ay tumingin sa kanya ng may gulat. Sa baba, itinulak niya ang lalaki at sinabing, huwag kang magulo, ninakawan ako ng masama mo kanina, kaya nahihilo ako. Maghihintay ako hanggang sa mag-propose ka sa akin at magpakasal. Huwag mo nang isipin iyon. Cut corners. Walang magawa si Yefan, sige, good night wife. Bumalik na silang dalawa sa kani-kanilang kwarto. Pumasok si Yefan sa banyo para maligo. Palabas na sana siya ng banyo ay may narinig siyang galaw sa labas. Pagdating ko sa kwarto, nakita ko na si Mumumo ay nasa mesa sa kwarto niya. Nagdala ang batang babae ng 2 plato ng prutas, parehong mahusay na hiwa, at kumakain siya ng isang plato na may tinidor. Nang makitang lumabas si Yefan sa banyo na nakasuot lamang ng isang pares ng underwear, tinitigan ni Mumumo ang pangibaba ni Yefan ng may diretsyong tingin. Girl, anong ginagawa mo sa kwarto ko?
Medyo nag-iingat si Yefan, hindi ito magandang bagay, kung may mali sa pagkakaintindi si Su Qingzhou, siya ay nasa deadlock muli. Ano bang kinakabahan ka? Kahit naging hipag ka na ngayon, naging mag-boyfriend at girlfriend na kayo. Ang tagal na nating magkakilala, bakit lalo kang natatakot sa akin? Bulong ng hinanakit si Mumumo. Bibig. Bumantong hininga si Yefan, lumapit at sinabing, hindi ako natatakot sa iyo, ayaw ko lang na magdulot ng hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan dahil sa ilang mga walang kwentang bagay, na hindi maganda para sa atin. Malaki ang puso ko, pero masasaktan din ang kapatid mo. Masakit ang relasyon ng ate mo, di ba? Biglang tumayo si Mumumo, yamakap sa baywang ni Yefan gamit ang isang kamay, at ang kabilang kamay, mula sa hita ni Yefan, hanggang sa loob. Chapter 0685 Nanunood kami ng girlfriend ko ng sine. 0685. Hoy, babae, anong ginagawa mo? Si Yefan ay nagmamadaling umatras at tumingin kay Mumumo ng mapagbantay, hindi ito biro. Siyempre hindi ako biro, nanliit ang mga mata ni Mumumo pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumapit kay Yefan, sa tingin mo ba kung magiging bayaw kita, susuko ako. Mas nauna kitang kilala kesa sa kapatid ko, at hindi lang kapatid, bakit ko naman ibibigay sa ibang babae? Ngunit isuko ang kaligayahan sa iyong sarili. Napaatras si Yefan at sinabing may mapait na ngiti, Mumu, huwag kang gumawa ng gulo, ito ay pabaya, magkakaroon ng malaking lindol, ang iyong kapatid na babae ay nasa tabi mismo. Sa tingin mo makakatakas ka? Maniwala ka man o hindi, huhuberin ko na ang damit ko, tapos hihingi ng tulong, para isipin ng kapatid ko na gusto mong gumamit ng dahas laban sa akin. Ngumisi si Mumumo. Nanigas ang mga litid ni Yefan, huwag kang magbiro. Sa sobrang sama ng loob. Bakas sa malalaking mata ni Mumumo ang hinanakit, mula nang maging hipag ka, hindi ka na nagkusa na makipag-ugnayan sa akin. At huwag mo akong isama sa paglalaro, kaya hindi mo ako gustong makita. Kung ang pagiging hipag ay ganoong paraan, mas gugustuhin kong basagin ang bangka at hayaan kang matikman ang kapangyarihan ng isang hipag. Pagkatapos magsalita, sinimulan na talaga ni Mumumo na hilahin ang sarili pababa ang zipper ng coat, ay unfasten ang belt sa kanyang baywang, at maghandang tanggalin ito. Hindi na makapaghintay si Yefan na umakyat at mawala ng malay ang batang babae na ito, ngunit hindi niya ito matiis, at hindi siya nang ahas na bugbugin siya ng basta-basta, ngunit sa panunood ni Mumumutuo, hindi niya maiwasan. Huwag mong haburin. Tita ko, anong ginagawa mo? Madaling pag-usapan kung may sasabihin ka. Naramdaman ni Yefan na siya ay napakadalisay. Ang isang maliit na kagandahan ay naghuhubad sa kanyang harapan, ngunit sinubukan niya ang lahat ng paraan upang pigilan siya. Buong pagmamalaking itinaas ni Mumumo ang gilid ng kanyang bibig, kung gayon, kailangan mong makinig sa akin, papakawalan kita kapag ako'y sapat na. Ikaw, paano ka maglalaro? Gustong umiyak ni Yefan ngunit walang luha. Kinagat ni Mumumo ang ibabang labi ni Yanhong, lumakad, nanginginig ang mga kamay, at dumukwang sa panty ni Yefan. Nagmamadaling umatras si Yefan, anong ginagawa mo? Tumatakbo ka pa ba? Tapos tumawag ako. Ibinuka ni Mumumo ang kanyang bibig, at sa sandaling tinawag niya ang salitang, kapatid na babae, tinakton ni Yefan ang kanyang bibig. Huwag sumigaw. Tapos na ako. Ang puso ni Yefan ay malakas na tumibok, hindi ba ako maaaring bumalik at ibalik ito? Halos pareho lang, masayang sabi ni Mumumo. Walang pagpipilian si Yefan kundi ang tumayo na may depressed look sa kanyang mukha, hinahayaan si Mumumo na hawakan ang kanyang panty hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Nang makita ni Mumumo kung ano ang nasa loob, ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang paghinga ay medyo maikli. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng ganito kalapit. Ikaw bastard, paulit-ulit mong sinasabi na ako ay isang hipag, ngunit ikaw ay malinaw na may nararamdaman para sa akin. Ako ay matanda na. Si Mumumo ay tumingkayad, tiningnan ito ng mabuti, at bumulong. Nakaramdam din si Yefan ng kakaibang pakiramdam sa kanyang puso sa sandaling ito, isang batang babae ang nakaluhod sa harap niya ng ganito, ang kanyang pink na labi ay napakalapit sa kanya. Kung hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay, at pagkatapos, naisip ito ni Yefan, nag-init ang kanyang buong katawan, at hindi na siya makapaghintay na may sigawa ito kaagad. Ngunit may kaunting kahinahunan, hinikayat pa rin ni Yefan, magre-react ang mga normal na lalaki, ano ang kakaiba, sapat na ba ang iyong nakita? Si Mumumo ay napakatapang, at biglang inabot at hinawakan ito. Naiwasan sana ito ni Yefan, ngunit sa sandaling ito, ang masasamang iniisip sa kanyang puso ay nagpatigil sa kanya at hindi ito iniiwasan. Hoy! Si Yefan ay komportableng tumingin sa batang babae sa kanyang harapan, at pinasigla pa siya sa isang disenteng paraan, at hindi naiwasang sabihin, ikaw babae, saan mo ito natutunan? Komportable ka ba? Ang pelikulang palihim kong pinanood kasama ang aking matalik na kaibigan. Namula ang mukha ni Mumumo, nag-iba ang boses niya na kinakabahan, gusto ko lang makita kung mangyayari ba talaga ito. Lalabas ang ganoong bagay. Sinabi ni Yefan sa kanyang puso na ang pelikula ay tiyak na hindi napapanood sa isang sinihan, at nahihirapan. Dapat bang magpatuloy si Mumumo sa pakikibaka tulad nito, o pigilan siya?
Noong nasa dilema lang siya, ngunit habang nag-e-enjoy siya, nakarinig siya ng paggalaw mula sa pinto ni Su Qingzhou doon. Oops! Tumigil ka nga. Papalapit na ang ate mo. Mabilis na huminto si Ye Fan sa mahinang boses at hiniling kay Mumumo na tumayo, hilahin ang kanyang damit, at ikabit ang kanyang sinturon. Natakot din si Mumumo kay Su Qingzhou, kaya nagmadali siyang sumunod. Si Ye Fan mismo ang nagtaas ng kanyang pantalon at nagsuot ng pantulog. Oo naman, hindi nagtagal at nakarating si Su Qingzhou. Nang makita ang dalawang tao sa silid, may kahinahinalang sinabi ni Su Qingzhou, Mumo, anong ginagawa mo dito? Ako, medyo nautal si Mumumo. Haha, Mrs., napakabait sa akin ang aking hipag, at naghiwa pa ng isang plato ng prutas para sa akin, nagmamadaling itinuro ni Ye Fan ang plato sa mesa. Namumula pa rin ang mukha ni Mumumo, at tumanggaw siya, ate, pupunta ako ngayon. Malinaw na hindi naniniwala si Su Qingzhou, ngunit hindi siya masyadong nagsalita, at sinabing, kailangan mong pumasok sa paaralan bukas, pumunta ka kaagad at matulog. Si Mumumo ay masunerang pumitas ng isang plato ng prutas at sinabing, okay, ate, kukuha ako ng prutas, makakain ka rin. Nang makitang inilabas ni Su Qingzhou si Mumumo sa silid, ito ay isang sorpresa. Humiga si Ye Fan sa malaking kama, tinapik ang kanyang tumitibok na puso, at nadama sa kabutihang palad na maganda ang kanyang pandinig, kung hindi ay may nangyaring seryoso. Ngunit sa sandaling ito, isang mensahe ng WeChat ang nagmula sa mobile phone ni Ye Fan, at nang buksan niya ito, si Su Qingzhou iyon. Isang pangungusap lang ang sinabi ng babae, ngunit si Ye Fan ay pawis na pawis. Masikip ang iyong pantalon, sabi ni Su Qingzhou. Biglang hinawakan ni Ye Fan ang kanyang pangilalim, napagtanto lamang na kahit nakasuot siya ng pantulog, masyadong halata pa rin ang ilalim. Halatang ngayon lang ito napansin ng babae, ngunit hindi niya ito na-expose dahil sa isyu ng mukha. Nagmamadaling nagpadala si Ye Fan ng mensahe, asawa, huwag mong intindihin, ito ay isang pisyolohikal na reaksyon lamang, wala akong kinalaman sa aking hipag. Gayunpaman, hindi sumagot si Su Qingzhou, hindi niya alam kung maniniwala siya, o ayaw niyang kausapin si Ye Fan. Si Ye Fan ay karaniwang hindi nakatulog sa kalagitnaan ng gabi, at ang pagkabalisa at kalungkutan sa kanyang puso ay mahirap ilarawan. Sa una ay hindi madali, ngunit upang matagumpay na mahuli ang kanyang asawa, ang pagiging magulo ng kanyang hipag ay itinuturing na isang pag-aaksaya ng oras. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang sa kinabukasan upang makita kung ang aking regalo sa araw ng mga puso ay makakatulong sa akin na mailigtas ang sitwasyon ngayong gabi. Kinaumagahan, kumain lang si Mumumo ng almusal at atubiling sumakay sa subway papunta sa klase. Bagamat mayroon siyang kotse na ipinadala ni Su Qingzhou, siya ay isang freshman na masyadong nahihiya na magmaneho ng milyon-milyong sasakyan. Pumunta sa paaralan. Noong una ay gusto ni Ye Fan na sumakay ng kotse kasama si Su Qingzhou sa kumpanya upang makita kung masasabi niya ang isang bagay na matamis para pakalmayan ang babae, ngunit hindi man lang nagbigay ng pagkakataon si Su Qingzhou, at nagmaneho siya ng mag-isa. Walang pagpipilian si Ye Fan kundi ang magmaneho papunta sa trabaho ng mag-isa, ngunit sa kalagitnaan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ning Zimo. Ninger, anong problema? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Si Ning Zimo ay tila nag-aalangan, ngunit nagtanong pa rin, asawa. Ako, maaari ba akong pumunta sa iyong kumpanya? Chapter 0686 Pwede ko bang sabihin ng diretso? 0686. Ha? Nagtaka si Ye Fan, pupunta ka ba sa Jinxu Group? Well, hindi ba ito maginhawa? Kinakabahang tanong ni Ning Zimo. Medyo na-curious si Ye Fan, syempre pwede, pero kung gusto mo akong makita, pupunta na lang ako sa Zia Tea House. Hindi. Medyo nahihirapang sabi ni Ning Zimo, gusto kong makilala si Su Qingzhou. Nakakainis na hilingin sa kanya na magkita sa labas, kung tutuusin. Inaya ko siya sa unang pagkakataon, hindi masyadong angkop. Nang hindi na hinintay na sumagot si Ye Fan, agad na sinabi ni Ning Zimo, kung hindi ito gumana, kalimutan mo na, sasabihin ko na lang. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa ba siya o iiyak, Ninger, anong problema mo? Bahagyang napabuntong hininga si Ning Zimo, nahihirapan ako sa pamumuhunan sa negosyo, at ayaw akong pautangin ng bangko. Hindi namin maintindihan ng team ko. Ano ang dahilan? Natigilan si Ye Fan, gusto mong tanungin si Xiao Xiao tungkol sa negosyo. Bakit mo siya nahanap? Dahil marami sa management at analyst ng aming kumpanya ang humahanga kay Su Qingzhou, at palagi silang nandoon. Pinag-aaralan ang kaso ng business management ni Su Qingzhou, naisip ko. Kung maaari kong tanungin siya ng harapan, dapat may makukuha ako. Sabi ni Ning Zimo. Hindi inaasahan ni Ye Fan na ang kanyang asawa ay mayroon pa ring grupo ng mga tagahanga na humahanga sa kanyang mga talento sa negosyo. Kung ito ay normal, pakiramdam niya ay ayos lang para kay Ning Zimo na makipagkita kay Su Qingzhou, ngunit nangyari ito dahil sa usapin ni Mumumo. Siya at si Su Qingzhou ay tila may medyo maislan na relasyon. Pinag-isipan ito ni Ye Fan saglit at iminungkahi, oh. Papahiramin kita ng pera, para hindi mo na kailangan pang mag-loan. Malungkot na sabi ni Ning Zimo, ayoko, kahit may pera ka, ayokong umasa sa lahat.
Ikaw, masyado na akong umasa sa iyo sa barkada, at kung aasa rin ako sa iyo para magnegosyo, wala akong silbi. Napabuntong hininga si Yefan, alam na matigas ang ulo ng babae, nagngangalit lang siya, pagkatapos ay pumunta ka sa kumpanya, kakausapin ko si Xiaoshu, hindi dapat maging problema ang pagkikita. Naramdaman ni Yefan na palaging may paraan para pumayag si Su Qingzhou. Hindi nagtagal pagkatapos dumating sa kumpanya, tumakbo si Yefan sa opisina ni Su Qingzhou. Nang makita si Yefan, halatang walang magandang mukha si Su Qingzhou, at mahinang nagtanong, may problema ba? Si Yefan ay ngumiti ng tapat at same time, sinusubukang makakuha ng kaunting simpatiya, asawa, hindi ko inaasahan na napakagaling mo sa negosyo, kahit saan. Mayroon kang mga tagahanga, at nakita ko ito ngayon. Lumapit ka, ano ang gusto mong sabihin? Sumimangot si Su Qingzhou. Sinamantala ni Yefan ang pagkakataon na sabihin ang kahilingan ng meeting ni Ning Zimo. Akala ko noong una ay tatanggi si Su Qingzhou, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos ng kaunting pag-iisip, pumayag si Su Qingzhou. Maaari mo siyang payagan, pumunta ka lang sa opisina ko, bago mag-alas 11 ng umaga, sabi ni Su Qingzhou. Nang marinig ito ni Yefan, hindi lang siya natuwa, ngunit medyo nag-alala siya. Palagi niyang nararamdaman na may iniisip si Su Qingzhou. Hindi niya kayang mag-isip ng gusto, dumating si Ning Zimo sa kumpanya ng alas 10, at wala siyang dalang mga katulong, kaya nag-iisang pumunta siya sa opisina ni Su Qingzhou. Nagbihis din si Ning Zimo ng mas parang opisina, na may maliit na itim na suit at puting kamiseta, at slim na pantalon na nakatikip sa kanyang balakang. Hindi siya naglakas loob na magsuot ng palda. Nabaligtad ang kanyang mukha at hindi niya isinuot si Fenday, halatang bawasan ang kanyang, agresibo, hanggat maaari, para malaman ni Su Qingzhou na narito siya para humingi ng payo ng mapagkumbaba. Nag-aalala si Yefan sa pagkikita ng dalawang babae, kaya walang hiya siyang sumunod sa opisina at umupo sa sofa para manood. Nang makita ni Su Qingzhou si Ning Zimo, nagmamadali siyang tumayo mula sa upuan, lumapit at nakipagkamay kay Ning Zimo. President Ning, narinig kong binanggit ka ni Yefan, at ngayon ay pinayagan niya akong makilala ka, sabi ni Su Qingzhou. Namanhid ang anit ni Yefan nang marinig niya ang pangungusap na ito. Mayroong isang bagay sa pangungusap na ito. Nangangahulugan ito na palagi siyang bukas na saloobin kay Ning Zimo, ngunit si Yefan ay maramo at pinipigilan siyang makita siya. Bukod dito, direktang tinawag ni Su Qingzhou ang pangalan ni Yefan sa halip na, asawa, at hindi ipinahayag ang kanyang katayuan bilang punong guro. Ang hakbang na ito ay gumamit ng pag-urong bilang advance, at mabilis na isinantabi si Yefan, na nagparamdam kay Ning Zimo na ang kanyang relasyon kay Su Qingzhou ay papalapit na. Oo nga, nawala ang pag-aalala at kaba ni Ning Zimo, at ngumisi siya, dapat ay pumunta ako kay Mr. Su kanina, ngunit hindi ako napahiya. Walang dapat ikahiya, lahat tayo ay babae, naiintindihan natin ang isang bagay nang walang sinasabi. Halika, maupo ka rito, Presidente Ning, ano ang gusto mong inumin? Mayroon akong tubig, kape, tsaa dito. Tubig na lang. Umupo ang dalawang babae sa sofa at tinuring na hangin si Yefan, isang bystander. Si Yefan ay napakamulat at hindi pinayagang dalhin ng maliit na sekretarya ang tubig. Tumakbo siya para magdala ng tubig at tsaa sa dalawang babae. President Ning, narinig ko mula kay Yefan, mayroon kang ilang mga bagay sa negosyo, kailangan mong pag-usapan ito sa akin. Humabol din si Su Qingzhou. Si Ning Zimo ay tumawa ng masama sa sarili, Mr. Su, magalang ka, nandito ako para humingi ng payo, hindi para makipag-usap sa iyo. Sa sinabi nito, naglabas si Ning Zimo ng makapal na stack ng mga dokumento mula sa isa sa kanyang mga Bulgari bag. Ito ang plano ng pharmaceutical factory na plano naming tutukan ngayong taon. Isasama ko ang ilan sa mga kasalukuyang loss-making na negosyo ng Zisullin, at pagkatapos ay pagsasamahin ang tradisyonal na gamot ng aming pamilyang Ning, pangunahin ang pulang gamot, puting gamot at ilang mga formula para sa pagpapalakas ng katawan at buto. Gawin itong isang opisyal na malaking tatak. Sa katunayan, nagbukas na kami ng pabrika ng parmasyutiko dati, at ang mga produkto ay mahusay na nagbebenta, ngunit upang maging isang malaking tatak at maging pampubliko, kailangan naming palawakin pa. Natalo na natin ang dalawang kumpanya sa Jiang at Shi Province. Makatuwirang dahilan na tayo ay sapat na mapagkumpetensya sa merkado, ngunit sa ilang kadahilanan, maraming mga bangko ang tumangging magpahiram sa amin ng mga pautang. Halos inilarawan ni Ning Zimo ang sanhi at epekto ng insidente. Sa kabuuan, hindi maiiwasan ang pagbabago ng pamilya Ning at Zisullin. Okay, hindi ka laging mabubuhay ng mag-isa. At kung mayroong isang malaking tatak at isang malaking kumpanya na magagawa ito, maaari bang magkaroon ng mukha si Ning Zimo na makilala ang mga tao sa ibaba? Gayunpaman, ang bangko ay lubos na maasahin sa mabuti ang tungkol sa proyekto ng pabrika ng parmasyutiko, na naging sanhi ng labis na pagkabalisa at pagkalito ni Ning Zimo. Binaliktad ni Su Qingzhou ang mga dokumento, ngunit hindi nagsalita. Nang makita ito ni Ning Zimo, kailangan niyang maghintay ng matyaga. Pagkatapos ng halos kalahating oras na paghihintay, binasa ni Su Qingzhou ang buong kaso ng pagpaplano, at pagkatapos ay nagtanong, President Ning, ano ang pinaka-kumikitang negosyo na nagawa mo? Saglit na natigilan si Ning Zimo, pagkatapos ay nag-isip tungkol dito.
Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kung ito ay ang pinakakumikita, dapat itong pandarambong sa mga ari-arian ng pamilya Shangguan. Ngunit sa usapin ng negosyo, hindi niya maiwasang ituro ang plano at sinabing, dapat itong pharmaceutical factory. Tumango si Su Qingzhou, no wonder. No wonder what? Hindi maiwasan ni Ning Zimo na makaramdam ng pagkabalisa. Medyo prangka ang ugali niya, kaya hindi komportable pakinggan, Mr. Su, maaari kang magsalita ng direkta kung mayroon kang anumang mga ideya. Tila takot na takot si Su Qingzhou, tumingin kay Ye Fan sa tabi niya, at nagtanong na may bahid ng pagkamahiyain sa kanyang lamang, Ye Fan, pwede ba akong magsalita ng diretsyo? Kabanata 0687 Anong regalo? 0687. Halos mabulunan ng laway si Ye Fan. Masyadong mabilis na binago ng babaeng ito ang kanyang mukha, at ngumiti ng mapait, syempre. Huwag mo akong tanungin. Ang babaeng ito, na nagpapakita ng ugali ng isang magandang ugali na maliit na manugang, ay malinaw na nagsasabi kay Ning Zimo, siya Ye Fan ay inaapi siya, si Ye Fan ang may huling say sa pamilya. Bagamat manliligaw si Ning Zimo, hindi siya ang uri ng vixen na walang konsensya. Iginagalang niya si Su Qingzhou. Bilang resulta, dapat mas maramdaman ni Ning Zimo na si Su Qingzhou ay palaging masunurin, kaya ang kanyang kasintahan, ikinalulungkot niya ang tapat at responsableng taong ito. Oo naman, pagkatapos ng isang pahiwatig ng sorpresa ay lumitaw sa mga mata ni Ning Zimo, may bahid ng pagkakasala, at siya ay nagpakita ng simpatiya para kay Su Qingzhou. Oh, sabi ni Su Qingzhou, kung gayon sasabihin ko lang. Magsalita ka. Si Ye Fan ay malapit ng umiyak, hindi kumikilos ng ganito. Hinarap ni Su Qingzhou si Ning Zimo at sinabing, ang iyong pangunawa sa pagkita ng pera, ay medyo simple. Sa aking palagay, ikaw, isang pabrika ng parmasyutiko, ay hindi maaaring kumita ng pera. All due respect, the bank is willing to see you, purely because selling your face to President Ning, hindi nila binalak na pautangin ka sa simula pa lang. Ano? Medyo nabigla si Ning Zimo, ito ay talagang malupit. Naisip din niya na noong nakikipagpulong siya sa bangko, mali ang kanyang pahayag, at hindi sapat ang plano. Sa simula pa lang wala ng pag-asa. President Su, bakit nga? Natalo na natin ang ating mga kakompetensya, at maganda ang tugon ng merkado, curious na tanong ni Ning Zimo. Sinabi ni Su Qingzhou, ang iyong mga pangunahing produkto ay Baiyao at Hongyao, at ang dalawang gamot na ito ay dapat palitan ng maraming iba pang mga gamot. Tumango si Ning Zimo, oo, pwede itong palitan, ngunit maraming produkto ang maaaring palitan, basta may bentahe sa kalidad, hindi ba tayo mananalo? Alam ko, kaya hindi ito ang pangunahing dahilan. Nagpatuloy si Su Qingzhou, una sa lahat, ang serbisyong ibinibigay mo ay hindi mo orihinal na nilikha. Napakahina ng operasyon ng pabrika ng parmasyutiko at ng follow-up na serbisyo. Higit pa rito, hindi orihinal ang formula ng parmasyutiko na iyong ginagamit. Maraming gamot na nagagawa mo, maraming gamot na maaaring palitan, madaling makopya ng Big Pharma ang iyong mga gamot. At ang paraan ng paghahatid ay hindi mo pinasimunuan, kailangan mong gumamit ng maraming channel para ibenta ang iyong mga gamot. Lahat ng ginagawa mo ngayon, ay hindi mo nilikha, hindi mo pa natukoy ang sarili mong segment ng merkado. Iniisip mo lang na sa pamamagitan ng ilang maliliit na kasanayan, maaari mong talunin ang mga mahihirap na kalaban na may kapansanan sa pag-iisip sa harap mo, at walang tunay na konsepto ng tatak at kultura ng tatak. Ang iyong sariling kultura, isang kumpanya ng parmasyutiko na walang matibay na pundasyon, bakit magiging hanggal ang isang bangko na mag-invest ng totoong pera sa iyo? Tumahimik ang opisina. Napatulala si Ning Zimo matapos marinig ang mga salita, pakiramdam niya ay nataman siya sa ulo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, hindi ko alam kung anong klaseng team president Ning ang inimbitahan mo, pero sa tingin ko halos imposibleng gawin ito sa kanila, maliit lang sila. Hindi ka makakagawa ng malaking brand sa pamamagitan ng maliliit na ingay. May mapait na ngiti sa gilid ng bibig ni Ning Zimo, President Su, talagang kamangha-mangha ka. Ano sa palagay mo ang susunod kong gagawin? Dapat ko bang talikuran ang planong ito? Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Su Qingzhou, sa partikular ay mahirap sabihin ng sabay-sabay. Gayunpaman, sa tingin ko ay may hindi pagkakaunawaan si President Ning, ibig sabihin, iniiwasan niya ang background ni Zishulin at ng pamilya Ning. Sa katunayan, magandang ideya din na maikalat ang kultura ng gang ng pamilya Ning at Zishulin sa pamamagitan ng mga legal na channel. Makaakit ito ng maraming atensyon, na siyang pinakamalaking kalamangan mo. Katulad ng maraming kumpanya sa Keligang at Mazwan, lahat ay may mga pinagmulang gang, ngunit hindi nila ito ikinahihiya. Lumiwanag ang mga mata ni Ning Zimo, at tuwang-tuwa siyang ngumiti, nang sinabi ito ni Pangulong Su, bigla akong nagkaroon ng maraming ideya. Tumango si Su Qingzhou, tumingin sa kanyang relo, at nagpakita ng isang mahinang ngiti, okay, tapos na ang trabaho. Si President Ning ay mas matanda sa akin, tatawagan kitang Sister Ning, gusto mo bang sabay na mananghalian? Our company the restaurant is not bad. Medyo nagulat si Ning Zimo, ngunit tuwang-tuwa siyang marinig ang pangalan, okay, pagkatapos ay tatawagan kitang Qingzhou, Presidente ang tawag mo sa akin, at kakaiba para sa akin na tawagin kang Presidente Su.
Narinig ni Yefan sa gilid na papalapit na ang relasyon ng dalawang babae, ngunit hindi siya makatawa. Karaniwang matalino si Ning Zimo, ngunit nang makilala niya si Su Qingzhou, medyo dwarf siya. Pagkaraan ng ilang sandali, naging isa sina Su Qingzhou at Ning Zimo, at sabay silang pumunta sa restaurant, ngunit iniwan si Yefan sa gilid. Pagkatapos ng lahat, sumunod si Yefan, at hindi madaling kumain sa iisang mesa, kung hindi ito madaling ipaliwanag kapag may nakakita sa kanya. Pagkatapos ng tanghalian, lumabas si Ning Zimo sa splendid group na may ngiti sa kanyang mukha. Maagang naghihintay si Yefan sa babae sa parking lot, at nang makita niyang paparating ang babae, sumenya si Yefan. Masayang tumakbo si Ning Zimo, tumalon at yamakap sa leeg ni Yefan, asawa, napakasaya ko, mabuting tao si Ate Qingzhou, malinaw ang pagkakaiba niya sa publiko at pribado, at napakaamo niya. Narinig ko na to dati. Sinasabi ng mga tao na siya ang babaeng presidente ng iceberg, at napakahirap lapitan. Kumakalat daw sila ng chismis. Kailangan mong maging mabait sa kanya, mukhang natatakot siya sa iyo. Mapait nang umiti si Yefan, hindi niya masabi na kumikilos ang kanyang asawa, katumbas ito ng pananalita tungkol kay Su Qingzhou. Wala siyang choice kundi sabihin, Ninger, hindi talaga kita pinigilan na makipagkita sa kanya. Anyway, hindi ka makapaniwala sa ilang bagay. Aloy ang magagandang mata ni Ning Zimo, at pumikit siya, I see, the first time we meet, I really could not see it, pero kahit magpanggap siya, baliwala lang basta magpanggap siya sa future. Maaari mong pag-isipan ito, inabot ni Yefan at hinawakan ang mukha ng babae, bukas ay araw ng mga puso, ngunit maaaring wala akong oras upang gugulin ito sa iyo. Anong regalo ang gusto mo? Ngumiti si Ning Zimo, alam mo pa naman ang Valentine's Day, alam kong wala kang oras para samahan ako, pero di bale, wala akong kailangan, kalimutan mo na lang ang mga regalo. Alam kong sasabihin mo iyan, buti na lang naihanda ko na ang regalo, matatanggap mo ito bukas, misteryosong ngumiti si Yefan. Anong regalo? Umaasang tanong ni Ning Zimo. Secret, nagbenta si Yefan. Sa katunayan, hindi lang niya inihanda ang mga regalo ni Ning Zimo, kundi pati na rin ang mga regalo ni Yefan mula kina Feng Yueying, Du Yuner, at Chu Yunyao. Bagamat wala akong oras para mag-Valentine Day kasama ang mga babae, gusto ko pa rin. Si Yefan ay gumawa ng maraming pag-unlad sa pagharap sa relasyon sa pagitan ng mga lalaki at babae. Kasabay nito, sa opisina ni Su Qingzhou. Isang babaeng assistant ang pumunta sa mesa ni Su Qingzhou at magalang na iniabot ang isang craft paper envelope sa babae. Mr. Su, ito po ay isang sulat na kakahatid ko lang ng tanghali para sa inyo ito. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Su Qingzhou habang nagpaplanong buksan ang sobra. Ngunit sa sandaling ito, itinulak ang pinto, mabilis na pumasok si Wu Yeshu, at sinabing, sandali. Hindi ito mabubuksan. Kabanata 0688 Zhang Zaiyo. 0688. Nagulat si Su Qingzhou, ano ang problema? Maingat na naglakad si Wu Yeshu sa harap ni Su Qingzhou at tumingin sa babaeng assistant, sino ka? Sabi ng babaeng assistant, ako ang secretariat. Si Zhang Zaiyo, na ipinadala pansamantalang assistant, anong problema? Hindi ka Zhang Zaiyo, kamukha mo lang si Zhang Zaiyo, nginisya ni Wu Yechuan. Nagtataka si Zhang Zaiyo, Miss Wuya, ako. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Naging alerto si Su Qingzhou, Wuer, ano ang nahanap mo? Kinuha ni Wu Yejian ang the envelope, iniabot kay Zhang Zaiyo, halika at buksan mo ito. Umiling si Zhang Zaiyo, ito. Liham ito kay President Su, paano ko ito bubuksan? Kung gusto mong buksan ito, hindi kita sisisihin kung anuman ang nasa loob nito. Sumimangot si Su Qingzhou. Hilay. Walang magawa si Zhang Zaiyo, okay. Kinuha niya ang sobra at dahan-daang ang binuksan, ngunit nang bubuksan na niya ito, bigla siyang umindayog patungo kay Wu Yeshu sa tabi niya. Isang puting ambon ang bumulwak mula sa sobra. Matagal nang pinaghandaan si Wu Yekang, at mabilis siyang umatras at sumigaw ng sabay, Sister Su. Umatras. Kasabay nito, nalampasan ni Wu Yekang ang puting fog at dumiretso sa lugar ni Zhang Zaiyo. Sa likod. Bang! Isang paikot-ikot na sipa ang tumama sa likod ni Zhang Zaiyo, diretsyong sinipa siya sa lupa. Ano yun? Napaatras si Su Qingzhou, nang makita ang eksenang ito, hindi niya maiwasang kabahan. Hindi ko alam, ngunit tiyak na hindi magandang bagay na malanghap ito, sumimangot si Wu Yekwang at sinabi, ang taong ito ay hindi si Zhang Zaiyo, nakita ko si Zhang Zaiyo, isang ordinaryong tao, na hindi makayanan ang aking sipa. Oo naman, si Zhang Zaiyo, sa lupa ay tumalikod, tumayo muli, at naging walang ekspresyon, ganap na isang malamig na mukha na mamamatay. Mabilis siyang sumugod patungo kay Wu Yeshu, at mabilis na gumawa ng aksyong pakikipaglaban ng isang espesyal na sundalo, tulad ng isang sundalong king level na espesyal na sundalo na nakaranas ng daan-daang labanan. Naramdaman ni Wu Yekang na ang kanyang lalamunan at puso ay nakalok. Alam na ang kabilang partido ay isang nangungunang eksperto sa pakikipaglaban, at hindi siya nang ahas na pakialaman. Si Wu Yeshu ay isang mamamatay tao, at ang kanyang pagsasanay mula pagkabata ay palaging pumatay ng mga tao sa lahat ng paraan. Ang head-to-head na labanan ay hindi ang kanyang lakas.
Siya ay abala sa paggamit ng kanyang nakakagalit na enerhiya, at gumamit ng mga flexible na diskarte sa paggalaw, naghihintay ng pagkakataon upang maiwasan ang direktang pag-atake ng kalaban at umikot sa isang tabi. Sa kabutihang palad, ang bilis ng peking ito ay hindi kasing ganda ng kay Wu Yeshu. Sa isang galaw, si Wu Yeshu ay may pagkakataon na mag-counterattack. Tumalon si Wu Yekang at nilaslas ang leeg ng mamamatay tao gamit ang kutsilyo sa kanyang kamay. Heng! Sa isang malakas na ingay, nakita ni Wu Yeshuang na ang kanyang mga kamay ay medyo namamanhid. Ito pa rin ang kanyang pinalakas na katawan pagkatapos gumamit ng True Chi at mag-practice ng mga galaw na itinuro ni Ye Fan sa loob ng ilang panahon. Paano ito posible? Hindi naramdaman ni Wu Yeshang na ang pumatay ay may anumang uri ng proteksyon sa katawan, na nangangahulugang nagawa ng lalaking ito na labanan ang kanyang tunay na chi na nagpapadalisay sa katawan sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang pisikal na fitness. Lakas ng kamay. Matapos lumingon sa gilid ang killer, lumingon siya kay Wu Yeshu at hinawakan ito ng isang kamay. Napahawak si Wu Yekang sa balikat, nagmamadali siyang umiwas patagilid, at sa tunog ng luha, napunit ang kanyang damit, nag-iwan ng ilang bakas ng mga paa na may dugo. Jenner. Napasigaw si Su Qingzhou sa gulat ng aktwal na nasugatan si Wu Yejun. At ang target ng pumatay na ito ay halatang hindi si Wu Yeshu, sinamantala niya si Wu Yeshu para umatras, tumalikod at sumugod kay Su Qingzhou. Pinanood ni Su Qingzhou ang mamamatay tao na sumugod, sa gulat, itinulak niya ang dalawang kamay ng hindi namamaliin, sinusubukan ang kanyang makakaya na ilabas ang nagyayelong nakakagalit na enerhiya na may lalabas niya ng galit na galit. Huhuhuho. Isang ulap ng asul-puting nakagagalit ang bomb-alot sa maliit na kalahati ng opisina, at bumagsak ang temperatura. Ang momentum ng nakakainis na chi ni Bingbing ay hindi masyadong malakas, dahil hindi makontrol ni Su Qingzhou ang napakaraming nakakagalit na chi. Ngunit ang temperatura ng asul-puting nakakainis na enerhiyang ito ay masyadong mababa, ngunit ang kabagsikan nito ay lubhang makabuluhan. Nakita ko na pagkatapos na balot ng nakagagalit na enerhiya ang pumatay, naging mabagal ang mga galaw niya, parang naipit ang mga paa niya, at nahihirapang magpatuloy sa pag-usad. Sa isang kamay na kalahating metro ang layo, sasaluhin na sana niya si Su Qingzhou, ngunit hindi niya ito maabot. Nang inag ang ulo ng mamamatay tao, nanginginig sa kaba, at ang kanyang katawan ay mabilis na natatakpan ng isang layer ng puting hamog na nagyelo. Si Su Qingzhou ay muntik nang bumagsak sa lupa, habang ang kanyang mga kamay ay nasa lupa, humihingal ng husto, itinaas niya ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala, at tumingin sa pumatay na natigilan sa kanya. Boom! Nakita ko ang isang puting liwanag na nagmumula sa likuran, na bumagsak mula sa langit, at hiniwa ang nakapirming ulo ng pumatay sa kalahati. Si Wu Yeshu ang nagsamantala sa sandaling ito para bunutin ang samurai sword na tahimik na nakatago sa likod niya, na nagtapos sa buhay ng pumatay. Nang ilabas ni Su Qingzhou ang frigid True Chi ngayon lang, si Wu Yeshu ay hindi nang ahas na lumapit, at naglakas loob lamang na kumilos nang mawala ang True Chi. Gayunpaman, ito ang nangyari, nanginginig pa rin si Wu Yeshu, nakatingin sa hamog na nagyelo sa kalahati ng opisina, hindi niya naiwasang umungol, Sister Su, anong uri ng kung fu ang ginagawa mo? Napakabaliw nito. Nahiyang ngumiti si Su Qingzhou, nanginginig na tumayo, sumandal sa mesa, at tumingin sa pumatay, ngunit nanliit ang kanyang mga mata. Jenner, ikaw, kita mo. Napansin din ni Wu Yejun na may mali. Nalaman niyang walang gaanong dugo ang umaagos, ngunit nang tingnan niya ang ulo ng pumatay, kitang-kita niyang may laman at dugo lamang sa loob. At ilang metal bones at electronics. Ang android. Naalala ni Su Qingzhou ang nangyari kay Song Xinghe noon, at agad na nag-react, oops. Si Song Xinghe na ang bumalik. Ito talaga ang sinabi ni Brother Ye Fan. Hindi pa niya nakita si Song Xinghe, ngunit alam niya na bahagi ng dahilan kung bakit siya naghihintay para sa isang grupo na protektahan ang babae sa tabi ni Ye Fan ay upang pigilan ang paghihiganti ni Song Xinghe. Tahimik na inilagay ng Song Xinghe na ito ang android sa aming kumpanya. Dahil peke ang Zhang Zaiyo na ito, nasaan ang totoong Zhang Zaiyo? Nagtataka si Su Qingzhou. Dapat patay na ito. Sa katunayan, hindi mahirap gawin ang ganoong bagay. Kailangan mo lang maghintay para sa mga empleyado na umalis sa trabaho, maghanap ng pagkakataon na patayin sila, at pagkatapos ay palitan ang mga android. Mataimtim na sinabi ni Wu Yeshu, Ate Su, iminumungkahi ko na umalis ka kaagad sa kumpanya, hindi ako sigurado kung may iba pang mga android sa kumpanya, napakadelikado dito. At kailangan kong sabihin kay Brother Ye Fan ang tungkol sa sitwasyon dito sa lalong madaling panahon, at kailangan ko ring makipag-ugnayan sa iba pang mga kasama para dagdagan ang pagbabantay. Kung hindi ito gumana, dagdagan ang pagbabantay kailangan din ng bilang ng mga tao. Napakalakas ng android na ito. Kung hindi dahil sa iyong nakakagalit na chi, Sister Su, at abnormal ang metal sa kanyang katawan, natatakot ako na mahirap itong patayin. Ramdam ko na ang metal sa katawan nito ay isang uri ng abnormalidad. Napaka-high-tech na mga halwang metal, kung hindi, ang mga ordinaryong halwang metal ay hindi makakayanan ang aking pag-atake ngayon lang. Kung hindi ko dala ang Zuying, imposibleng mahati ang ulo nito. Chapter 0689 Hindi ako dapat maniwala. 0689. Si Zuying ay ang samurai sword ni Wu Yeshu.
Ang hugis ay napakapinong at simple, at ang puti at pilak na talam ay may magagandang pattern ng cherry blossom. Ito rin ang patalim na dala niya noong siya ay inampun ni Asmodeus noong bata pa siya, at ito ang pamana ng pamilya Wuya. Nagpunta si Wu Yekang sa isang underground na institusyong siyentipikong pananaliksik upang pag-aralan ito, at nalaman na ang komposisyon ng metal ng Shaoying ay napakasalimuot at espesyal. Dapat itong i-cast gamit ang isang espesyal na metal tulad ng meteorite. Kung hindi dahil sa malaking pagbabago sa pamilya ni Wu Yekang, ang gayong sandata ay hindi nakatali sa isang batang babae. Si Su Qingzhou ay mayroon ding matagal na takot, tumango at nagsabi, paano nasuri ng kumpanya? Paano mo nalaman na ito ay isang peking Zhangzaiyo? Mga yapak, sabi ni Wu Ye, ang tunay na Zhangzaiyo ay 48 kilo, habang ang android na ito ay tumitimbang ng 55 kilo, at ang tunog ng kanyang mga yapak ay ganap na naiiba. Siguro ang mga ordinaryong tao ay hindi masasabi ang pagkakaiba, ngunit binibigyang pansin ko ang mga tao sa paligid mo araw-araw, para masabi ko. Biglang natauhan si Su Qingzhou, at sa wakas ay mas naunawaan niya kung bakit hiniling ni Ye Fan kay Wu Yeshu na protektahan siya. Sa katunayan, nang hindi niya naiintindihan, si Wu Yeshu ay lihim na nagmamasid sa lahat ng nasa paligid niya. Tatawagan ko si Ye Fan ngayon. Kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Ye Fan. Gayunpaman, sa sandaling konektado ang koneksyon, narinig ko ang isang madilim na boses ng lalaki doon. President Su, ayos lang. Ang aking taliba ay nawasak ng hindi maipaliwanag. Pero di bale, alam ko rin naman, medyo mahirap pa ring hulihin ka ng sabay-sabay, so let's take it as an appetizer. Bagamat naramdaman ni Su Qingzhou na hindi pamilyar ang boses, sa sandaling nahulaan niya, agad siyang tumugon, Song Xinghe. Haha. Naaalala pa rin ako ni Mr. Su, isang tao Song. Lubos akong ikinararangal. Song Xinghe, anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo, binigyan ka na ni Ye Fan ng pagkakataon, bakit nahuhumaling ka pa rin? Ngumisi si Song Xinghe, bigyan mo ako ng pagkakataon. Kailan ako bibigyan ng pagkakataon ng asawa mo? Simula nang lumitaw siya, ipinaglalaban niya ang pag-aari ko. Ang aking buhay, ang aking pag-ibig, ang aking ideal. Niyurakan at sinira niya ito. Ano ang gusto mong isipin ko? Simple lang di ba? Kung ano ang ginawa niya sa akin, kung ano ang pinahirapan niya sa akin, ibabalik ko ito ng 100, 1,000. Palihim na iminuwestre ni Su Qingzhou si Wu Yejian, naunawaan ni Wu Yejian at alam niyang ipapaalam niya kay Ye Fan. Gayunpaman, sinabi ni Song Xinghe doon, huwag mong sayangin ang iyong oras, ang signal sa iyong opisina ay kontrolado ko, at hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa sinuman. Kinuha ni Wu Yekang ang kanyang telepono at pinindot ito ng ilang beses, at nalaman niyang hindi siya makatawag, kaya hindi niya maiwasang tumingin sa paligid ng mapagbantay. Ate Su, malamang pinapanood niya tayo sa kalapit na building, sinusubaybayan niya. Haha, matalino, sayang ang daming building, hindi mo ako mahanap. Ipinapayo ko sa iyo na huwag kumilos ng padalos-dalos, kung hindi, kung ito ay aking mga tao, ngunit mayroong isang paraan anumang oras, maaari nilang pasabugan ang iyong Jinxiu building sa mga guho. Hayaan akong isipin kung gaano karaming mga empleyado ang mayroon ka. Kung higit sa 1,000 katao ang mamatay, matatapos ba ang Jinxiu Group? Tumawa ng masama si Song Xinghe. Kasuklam-suklam, tiyak na hindi maaaring pagtawanan ni Su Qingzhou ang buhay ng libu-libong tao, ano ang gusto mo? Sinabi ni Song Xinghe, napakasimple, ngayon nagpadala ako ng helicopter sa apron sa itaas na palapag ng iyong gusali, sumakay ka sa eroplano ng mag-isa, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin pagkatapos mong bumangon. Nang matapos siyang magsalita ay may nakita siyang silver gray na helicopter sa di kalayuan, papalapit dito. Ate Su, hindi ka makakapunta. Nagmamadaling nagpayo si Wu Yeshu. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga ngipin, hindi ko kayang panuurin na binabaliwala ito ng mga empleyado ko, hindi lang ito libu-libong buhay, libu-libong pamilya pa. Pero, bilasan mo. Bibigyan kita ng 3 minuto pagkatapos lumapag ang helicopter. Kung hindi, pasabugan ko ang buong gusali. Sigaw ni Song Xinghe. Umiling si Su Qingzhou patungo kay Wu Yeshu, pagkatapos ay tumakbo sa elevator upang pumunta sa tuktok ng gusali. Gayunpaman, nang papasok na siya sa elevator, nakita niya ang isang lalaki na naglalakad palabas, si Ye Fan iyon. Anong nangyari? Narinig ni Ye Fan ang tunog ng isang helicopter na papalapit sa gusali, tiningnan ito, at nakitang armado ang helicopter, kaya agad siyang tumakbo. Kuya Ye Fan, buti na lang andito ka pa. Nagmamadaling sinabi ni Wu Yeshu, bilasan mo at hikayatin si Sister Su, ginamit ni Song Xinghe ang gusaling ito bilang pagbabanta at hiniling si Sister Su na sumakay sa kanyang eroplano. Flash ng lamig ang sumili sa mga mata ni Ye Fan Mang, nandito siya. Sa telepono, nagngangalit si Song Xinghe at sinabing, kayong Fan. Huwag kang magkasakit. Maganda ang buhay mo kamakailan. Sana ang presensya ko ay makaramdam ka ng kalungkutan. Song Xinghe, talagang pinagmumultuhan ka, napabuntong hininga si Ye Fan. Salamat sa iyong pagpapahalaga, hinihintay kitang makita muli, ngunit bago iyon, nais kong imbitahan ang iyong asawa na maging panauhin ko, sabi ni Song Xinghe.
Bakit? Dahil gusto mong pasabugan ng gusaling ito, gusto mong sumama sa iyo ang asawa ko. Nako, malamig na, ibig sabihin hindi kasing ganda ng buhay ng asawa mo ang mga magagaling na empleyado sa gusaling ito. Song Xinghe na may masamang ngiti, sinabi niya, talagang hindi ka magandang bagay. Sumimangot si Su Qingzhou at may gustong sabihin, ngunit lumapit si Ye Fan at pinigilan siya. Pumunta ka man sa helicopter o hindi, baka pasabugan niya ang gusali. Walang pananampalataya si Song Xinghe, kaya hinding-hindi kita papayagan na makipagkalakalan sa iyong buhay. At saka, hanggat hindi niya ibinabaon ng maaga ang mga pampasabog, makakahanap ako ng paraan para pigilan ito gamit ang mga missiles at iba pang armas, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, hindi niya maiwasang mag-alinlangan. Sinabi ni Wu Ye, Brother Ye Fan, siya ay nagmomonitor sa isang partikular na gusali sa malapit. Kanina lang kami nasa opisina, at siya ay tumambad sa kanyang sarili. Kung siya ay maglakas loob na pasabugan ng gusali, direkta namin siyang pipigilan na umalis sa huwahay. Ang kagandahang ito, iniisip mo rin ng isang tao na si Song ay napakasimple, ngumisi si Song Xinghe, kung ang isang gusali ay may libu-libong buhay, hindi mo kailangang alalahanin. Pagkatapos, itong matandang yaya na nagngangalang Jiang Yuan, at ang ating mahal na Din Li Shuhua. Hindi ka ba dapat pakialam? Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Ye Fan at Su Qingzhou. Kaya mo pa si Din Li. Song Xinghe, may pagkatao ka pa ba? Galit na sabi ni Ye Fan. Nahuli din niya si Tita Jiang. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay mapatla, ito. Paano ito mangyayari, si Tita Jiang ay napakahusay sa. Nag-flash ang isip ni Ye Fan, at bigla siyang nagising, Tunghozen. That Tunghozen it's fake. How. I understand now, it's too late. How about this time bomb of mine, matagal na akong nasa tabi mo, you admire my foresight. Tumawa ng malakas si Song Xinghe. Sa wakas ay naunawaan ni Ye Fan kung bakit ang itim na batong inilagay niya sa bayan ni Su Qingzhou ay natagpuan at inalis. Naalala rin niya ang panahong naghiwa ng gulay si Tunghozen at sinaktan ang kamay nito, na may kakaibang ekspresyon at nakatago. Maliwanag na naiintindihan niya si Su Qingzhou, at hindi niya napigil ang pagpawisan, nabulunan ng panghihinayang, ako na lang. Hindi ako dapat maniwala sa kanya. Kabanata 0690 Bagong Teknolohiya. 0690. Ang mukha ni Ye Fan ay lumulubog na parang tubig, hinawakan niya ang balikat ni Su Qingzhou, at sinabing, huwag kang magpanik. Kahit ngayon ay nakakasigurado ako na si Tita Jiang ay maayos pa rin. Kung hindi dahil sa aking kabaitan sa simula, ang nangyari ngayon ay hindi mangyayari. Ako, hindi na masisisi ni Su Qingzhou ang kanyang sarili. Para sa kanya, si Tita Jiang ay walang pinagkaiba sa kanyang mga kamag-anak, maging sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Bagamat mabait sa kanya ang mga yumaong lolo't lola, si Tita Jiang ang laging nasa tabi niya. Pakiramdam ni Su Qingzhou ay malapit na siyang ma-suffocate nang maisip niya ang unang matandang lalaki na nakikita niya kapag umuwi siya araw-araw, at nahulog sa kamay ng isang baliw na lalaki. Nang makitang lumalala ang mukha ng babae, hindi napigilan ni Ye Fan na sumigaw, Su Qingzhou. Makinig. Kung gusto mong iligtas si Tia Jiang, huwag kang mataranta. Hindi pa siya patay. Walang tulong. Tumingin si Su Qingzhou sa lalaki ng walang laman, humikbi ng 2 beses, at tumango. Hehe. Ye Fan, sumisigaw ka, hindi ka ba natatakot na takutin ang maliit mong asawa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, masama ang pakiramdam ko. Kung sa loob ng 5 minuto, hindi ko makita si Su Qingzhou na nakaupo sa helicopter paglabas ko ng gusali, papatayin ko ang mga hostage. Dapat ko bang patayin muna si Din Li? O si Jiang Yuan muna? Maaari kang pumili para sa iyong sarili, sabi ni Song Xinghe na may masamang ngiti. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin. Bagaman nagpadala siya ng mga tao upang protektahan ang kanyang mga kababaihan, nakalimutan niya si Pangulong Li. Siyempre, mayroon ding bahagi ng dahilan. Hindi niya namamalayan na hindi iuunat ni Song Xinghe ang kanyang kamay sa welfare home kahit ano pa ang mangyari. Ngayon mukhang mali pa rin ang palagay niya sa kalupitan ni Song Xinghe, walang bottom line ang taong ito. Gusto mong arestuhin ang asawa ko, ayaw mo ba sa buhay ko? Magiging hostage ako, o ipakita mo sa akin sina Tita Jiang at Din Li, at magkaharap tayo. Sabi ni Ye Fan. Ngumisi si Song Xinghe, sa tingin mo tanga ako. Alam ko na ang mga detalye mo ngayon, at hindi kita haharapin ng harapan. Gusto ko lang dahan-dahan kang pahirapan, dahan-daang hayaan kang maranasan ang lahat ng uri ng sakit. Hindi ito kasing ganda ng buhay mo. Mamatay. Hindi mo ako mahahanap hanggat hindi ako nakakaranas ng sapat na kasiyahan, at huwag mong asahan na pakakawalan ko ang mga hostage. Ikaw Fan. Nakasimangot. Mukhang alam na ni Song Xinghe ang kanyang pangalan sa ibang bansa, at tinatayang wala siyang kinalaman kay Salina. Bitawan mo ako. Kung pupunta ako, maaaring may pagkakataon na mabuhay sina Tita Jiang at Din Li. Kung hindi ako pupunta, wala na talaga akong pagkakataon, magpapatuloy siya sa pagkuha ng iba pang mga hostage, at ang mga nasawi ay tataas lamang, huminahon si Su Qingzhou sa oras na ito, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi.
Alam ni Yefan na ang sinabi ng babae ay ang katotohanan, at hindi niya rin magawa, iniwan ang buhay ni Li Shuhua. Asawa, ililigtas kita, huwag kang mag-alala. Mataimtim na sabi ni Yefan. Well, pilit na ngumiti si Su Qingzhou, tinanggo ang kanyang ulo. Tama, huwag kang mag-alala, kulang pa ang kasiyahan ko, hindi ako papatay ng tao kaagad, hehe, may 4 na minuto pa sa loob ng 5 minuto, buong pagmamalaki ni Song Xinghe. Kinuha ni Yefan ang telepono, shut up. Pagkatapos, nagsasalita, direktang dinurog ni Yefan ang telepono. Makalipas ang 4 na minuto, sa apron sa tuktok ng Jingxiu Building. Naglakad sina Yefan at Su Qingzhou papunta sa helicopter. Sa helicopter, isa lang ang nakasuot ng malaking the driver of the goggles, pero sa pagtingin pa lang sa kalahati ng mukha niya, makikilala na niya kung sino ang taong ito. Song Xinghe. Nanliit ang mga mata ni Yefan, at babarilan na sana niya, ngunit napagtanto niyang may mali, at sumimangot, Bionic Man. Ngumisi ang driver na si Song Xinghe, oy, nakakatuwa, kukunin ko ng personal ang asawa mo. Alam ni Yefan na kahit patayin ang android, magiging maayos si Song Xinghe, kaya kailangan niyang sumuko. Gayunpaman, ang android na ito talagang alam niya ang kanyang tunay na pagkatao at sumusunod sa utos ng katawan. Makikita na ang kontrol ni Song Xinghe sa bionic na tao ay umabot na sa bagong antas. Hindi lamang niya maaaring payagan ang bionic na tao na magkaroon ng memorya ng katawan, ngunit pinapayagan din siyang makatanggap ang mga limitasyon ng programa, sa ilalim ng premise ng pag-alam na siya ay isang android, ay ganap na sumuko sa katawan. Sa ganitong paraan, natural na umabot sa bagong taas ang kontrol ni Song Xinghe sa bionic na lalaki. Ang ganitong mga resulta ng siyentipikong pananaliksik ay kailangan para sa mga pondo ni Dobby. Malamang, pinondohan siya ni Salina. Aalis na ako, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Ikinuyong ni Yefan ang kanyang mga kamao at tumanggo, huwag kang matakot, magiging maayos din ang lahat. Well, kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi at umupo sa helicopter. Ang pekeng Song Xinghe ay nagbigay kay Yefan ng isang sarkastikong saludo, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang iyong asawa, at kailangan kong ipaalala sa iyo na kung hahayaan mo akong malaman, sinusundan mo ako. Haha, dapat mong malaman, ang pagsabog ng helicopter, kung ano ang mangyayari sa iyong maliit na asawa. Okay, matandang kaibigan, Palm. Mabilis na nabakant ang helicopter at lumipad sa direksyong timog silangan, halatang patungo sa dagat. Matapos panoorin ni Yefan ang pag-alis ng eroplano, pumunta siya hanggang sa underground na garahe, nagmaneho palabas ng gusali, kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag sa iba't ibang babae pagkatapos tumama sa kalsada. Ito ang mga oras kung kailan ang pinakaligtas na paraan upang maprotektahan ang lahat ng kababaihan ay pagsamasamahin sila. Ang pinakaligtas na lugar na may isip ni Yefan ay ang Cloud Club ni Chu Yunyao, kung saan mayroong mga puwersang militar, at si Chu Yunyao ay nag-set up ng maraming preventive measures upang labanan ang teknolohikal na paraan ni Song Xinghe. Sina Feng Yueying at Du Yuner na nasa trabaho, si Ning Zimo na pabalik sa Zia Tea House, at maging si Mumumu na nasa klase, isa-isa silang ipinaalam ni Yefan, na sinabihan silang pumunta sa Cloud Club kasama ang mga mamamatay tao sa paligid nila. Natanggap ni Chu Yunyao ang tawag. Matapos marinig ang balita, napagtanto din niya ang kaseryosohan at nagtanong, ano ang dapat kong gawin ngayon, kailangan ko bang magpadala ng mga nanorobots upang hanapin ang kinaroroonan ni Song Xinghe? Sinabi ni Yefan, hindi na kailangan, kahit na kapag nahanap na ni Huahai si Song Xinghe, dapat ay ang kanyang android stand-in lang, ang tanging pagkakataon natin ay mahanap ang kanyang tunay na muog at bigyan ang kanyang katawan ng malakas na suntok. Kung hindi mo masubaybayan ang kanyang helicopter, maaaring medyo mahirap hanapin ang kanyang base sa malawak na dagat. Sabi ni Chu Yunyao. Sinabi ni Yefan, alam ko rin ito, ngunit ang susi ay mayroon siyang bihag sa kanyang mga kamay, kaya kailangan kong magplano ng mabuti upang atakehin at iligtas ang mga tao. Kung gayon, ano ang gagawin mo? Maaaring naglagay si Song Xinghe ng lambat ng langit at lupa upang tambangan siya. Hindi ko alam kung gaano karaming mga bitag ang mayroon. Sumimangot si Chu Yunyao at sinabing, huwag mong bitawan ang kadena. Nangako ka sa akin na ipaglalaban ko ang posisyon ng padre de pamilya. Hindi ka muna pwedeng mamatay. Napangiti si Yefan, hindi sigurado kung talagang nag-aalala ang babae sa kanyang hinaharap, o kung ginagamit niya ang pamamaraang ito para sabihin sa kanya na mag-ingat. Tulungan mo akong ayusin sila, huwag kang tatakbo, hahanap ako ng paraan para sa ibang bagay. Pagkatapos magsalita ni Yefan, ibinaba niya ang komunikasyon, at pagkatapos ay muling tinawagan si Exi Lin Yuan. Boss, meron ba? Nasa meeting ako. Bulong ni Exi Lin Yuan. Meeting. Sinasabi ni Song Xinghe na may malaking pagsabog sa Huahai, anong klaseng meeting ang gaganapin mo? Umiling si Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.